pray. Ama naming Diyos, sa gabing ito, salamat sa ikalawang linggo ng aming mga family devotion. Patuloy kaming umaasa sa iyong salita bilang pamilya. Dalangin namin ang iyong salita, patuloy na maging gabay namin bilang bahagi ng pamilyang ito, O Diyos, na pinagkatiwala niyo po sa amin. Humingi lang kami ng gabay at tulong mo at karunungan sa aming gagawing pag-aaral ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung magalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw, naggalit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Sa pag-aaral natin ito, ang patungkol sa galit naman yung ating pag-aaralan. Nakaraan ay patungkol sa takot. Ngayon naman ay paano natin last week ay paano natin i-handle yung takot. Ngayon, paano natin i-handle yung galit. And dito sa binasa ko sa 26 and 27, sinabi ng talata na maaari tayong magalit. Merong salitang pero or but. Yung maaari tayong magalit pero hindi dapat humantong sa kasalanan ng ating galit. Paano ba hahantong sa kasalanan yung galit? O paano ba di na nagiging tama yung galit? So sinabi rin dito na may limitation dapat yung galit at hindi ito dapat patagalin o itago sa puso. And binigay sa verse 27 yung reason. Kasi sabi dito, ang practical na utos dito sa 26 ay huwag ninyong hayaang lumubog ang araw, naggalit pa rin kayo. Ibig sabihin ay lumipas ang isang araw na yung galit ay nananatili o pinapatagal o nananatili o tinatago sa puso. And binigay yung dahilan kung bakit umahantong sa kasalanan yung ganong klaseng galit na pinapatagal. Sa verse 28, verse 27, sabi niya, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. So kapag hinayaan natin yung galit, manatili yung galit sa ating puso, nagkakaroon ng pagkakataon yung diablo na sirain yung relasyon natin sa loob ng pamilya. So mahirap sa part ko yun dahil sa 12 years, ilang years na ba tayo? 12 years, 12 years, magka 13 years na sa birthday din ni Bia. Sa April 10 tayo. Ay, ang way ko ng pag-settle ng galit ay matagal. Mas gusto ko matagal muna. Gusto ko mahinahon. Pero hindi yung gusto ko yung masusunod. Yung salita ng Panginoon. Kaya, napansin ko rin ngayon, kahit nga maliit lang na kasalanan na kinaiinisan ko sa iyo, or hindi, dahilan ng galit na kinaisip ko dumalaki dahil lumalawak or pinapalawak ng diablo sa isip ko yung nagiging exage, nagiging parang lumalaki yung galit sa puso ko. Kaya nahihirapan ako na so may mahirap sa akin din ito yung i-apply sa maraming taon na natin pagkasama. Pero again, kung gusto kong maging Christ-centered yung family, ay kailangan sundin yung salita ng Panginoon na huwag hayaan yung diablo na sabi dun sa 27 again ay bigyan ng pagkakataon ng diablo na sirain yung relasyon sa loob ng pamilya. So pinapaalala rin ng Diyos na alisin yung kapaitan, galit, puot, sigawan at masasakit na salita. Isa rin yan. Nagiging kasalanan ng galit kapag yung mga binanggit sa verse 31-32 na binasa mo ay nagiging present na. So kasalanan na siya. So sa halip ay doon sa verse 32 ay tinawag tayo na maging mabait, mahabagin, mapagpatawad sa ating isa't isa kay Bia, and Lord willing balang araw paglaki ni Bia ay same din na hindi tayo magiging perfect na magulang kay Bia. Ay
yung magiging pinaka-pamantayan natin is always yung pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. So, ano yung natutunan mo? Ano yung tumama sa puso mo? Ayun, yung sa galit, dun na-realize ko din kanina nung shinare mo, na kaya pala inutos ng Panginoon na huwag patagalin yung galit. Yun yung tumatak sa akin. Kasi minsan natitempt din ako na gusto ko rin patagalin, tapos yung gusto ko ma-experience yung susuyuin, yung ganun. Pero tama nga naman, the more na tumatagal, the more na naglalaro yung Diablo sa isipan. At tapos dahil tumatagal na halongkat yung mga dating yung mga dating issues. So yung natutunan ko dito ulit, yun nga. Yun yung bago sa akin na na-realize ko kung the more na tumatagal, the more na dumadami. Instead na isa lang yung naging dahilan sana ng pagkagalit, dumadami. Dahil nababalikan yung mga past na okay naman na sana. So kaya yun yung ko, natutunan, huwag talagang patagalin. Ikit bago manalangin, isipin siya'y nakikinig sa ating dalangin. Ang lalay. That's great. Panginoon, salamat po sa inyong salita na tinuruan kami at pinaalahanan. Tulungan niyo po kami na hindi namin mapatagal yung anumang mga galit upang hindi mabigyan ng pagkakataon si Satan sa aming puso. Iwasan namin ang sakit na salita, sakitan, sumbatan, magtatanim ng sama ng loob upang hindi magtagumpay si Satan sa aming pamilya. Nawa, ipakisama ito namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yakap! Hug! Hug! Love you. I love you. Thank